Formal na isinampa ni the Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman at reklamo laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang lider ng Kamara kaugnay ng umano'y anomalya sa 2025 national budget. Kasama sa reklamo ang 12 counts ng falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umano'y 241 billion pesos na blanking item sa Backtub report. Ay kay Alvarez, nasa ombudsman na ang desisyon kung papatawag ang mga senador. Sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwede i-file? Kaya napag-desisyon na ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Hakaw, balita, ngayon! Pinagdududahan ng ilang kongresista ang motibo ng reklamong inihain ni na Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch laban kina House Speaker Martin Romualdez at iba pang House leaders kaugnay ng umano'y anomalya sa 2025 national budget. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, tila may layunin ang reklamo na lituhin ang publiko at sirain ang integridad ng Kamara. Dumaan niya sa tamang proseso ang pag-aproba sa 2025 budget. I-insist po natin na in the end ang ikumpleto po ang enroll bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Kung ako kung tatanungin nyo, ito po ay klarang diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, mahal na nila naisipan pag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Hakaw, balita, ngayon! Nananawagan ang EcoWaste Coalition sa mga kandidato na iwasan ang pagtatambak ng basura sa kanilang kampanya. Kailangan na niya na gumamit nila ng reusable at biodegradable na mga materyales. Sasama rin ang grupo sa Auckland Mactas ng Kamalak upang tumulong sa pagtanggal ng illegal campaign materials. Hakaw, balita, ngayon! Tiniyak ng PNP ang mas mahigpit na seguridad sa pagsisimula ng campaign period ngayong araw para sa national candidates. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General G. Pajardo, may nakalatag ng 100-day security plan lalo na sa 403 areas of concern na tinukoy ng COMELEC. Apela naman ng PNP sa mga kandidato taga-suporta na sumunod at igalang ang mga checkpoint. Asahan po natin na yung security coverage po natin dun sa mga inaasahan pong influx ng mga national candidates po natin from the National Capital Region down to Visayas and Mindanao po ay nakaready po yan. Hakaw, balita, ngayon! Sa pagsisimula ng campaign period ngayong araw para sa national candidates, nagpapaalala ang Commission on Elections sa mga kandidato na sumunod sa campaign rules, lalo na sa tamang sukar at tamang lugar ng posters. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, bawal magpaskil sa mga poste, kawad ng kuryente at lalo na sa mga puno. Papala ng Kamalek, maaaring manis politika ang isang kandidato at posibleng humantong sa kasong kriminal ang paggamit ng illegal na campaign materials. Dapat po responsible campaigning po tayo. Ito po hinihingi natin sa lahat. Iwasan naman po sana ang mga pulo. Doon pa tayo nagpapaskil, doon pa tayo nagpapako. Huwag naman po sana ang pulo, dahil may buhay po yan eh. Hindi po garantiya ang kampanya para i-violate po natin ang mga environmental laws natin. Hakaw, balita, ngayon! Umatras na si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa kanyang kandidatura sa pagkasenador para sa 2025 midterm election. Ayon kay Representative Lee, kakulangan sa makinarya at oras ang naging dahilan ng kanyang pag-atras. Formal niyang inihain kahapon ang kanyang statement of withdrawal sa COMELEC. Sa aking pag-usap, napagtanto ko na talagang kulang na kulang po ang oras at kulang na kulang po ang aking makinarya para may paabot
sa ating mga kababayan, yung ating pong mga ipinaglalaban, yung ating advokasya. Hataw Balita ngayon. اكتشفوا نكهة جديدة